Sa Monday, ang House of Representatives, ang na-anticipate namin ay dapat nilang i-refer ang lahat ng impeachment complaint na na-file sa Committee on Justice. Yun yung customary at yun ang ine-expect namin. Kung meron man kayong gagawin na kalokohan, saka tayo magtatapat-tapat kapag ginawa nyo na ulit yun. Huwag na natin lahat. Wala nang kidnapping syndicate, wala nang KFR, wala nang hold up, wala nang EJK. So, ninja ka. Pambihira o talaga tong si Secretary John Vic Remulla. So pwede ka na maging presidente niyan. Nalinis mo na PNP. Wala nang skalawag. Wala nang ninja cops. Maya-maya babanata ka nitong si Atty. Ruwena Gonzon. Sumagot ka sa tanong niya ha. Walang iya talaga tong mga Remulla na to. Ang tagal-tagal pa ng 2028. Ngayon pa lang nangangampanya niya. Di ba? Ano idadaan mo sa loks yung pagiging presidente? Ganon. Idadaan niyo sa angas ng magkapatid. Hindi pwede yan. Kung ikaw kinukonsidera mo at handa ka ng tumakbo sa 2028, pues ngayon pa lang sinasabi ko na wala kang bitaw sa 2028, Brad. Baka sa mga dilawan nga lang matalo ka. Mantakin mo, sa Cavite nga, hindi nila matayuan ng maayos yung mga kalaban nilang mga Revilla. Kailangan pa nilang merong mangyari sa kanilang padre di pamilya. Ngayon gusto mo maging presidente. Kano ka si Raulo? At dito rin wala sa video na to. Attorney Harold Respicio. Naku. Opening salvo pa lang ho nito, talagang mapapapalakpak na kayo, di ba? Matindi ho itong mama na to. Ito itong si Marcos Jr. Marcos doesn't want peso to reach 60 pesos kada $1 palasay. Ibang klase talaga itong sinagpa. Di ba? O tigilan nyo pag nanakaw nyo. Mamaya ko natin pag-usapan yan. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Tuloy-tuloy na ho tayo dito mga kababayan. Ang palasyo daw hindi nanaisin na mag 60 pesos ang palitan ng kada $1 sa ating bansa. Di ba? Isa lang naman ang may papayo ko dito kay Marcos Jr. Tigilan mo pagsinghot mo. Tigilan nyo ang pagnanakaw nyo. At seryoso, paano nyo nga pala seryosoin yung issue ng mga maanumalyang flood control kung kayo isa sa mga mastermind. Ayun nga pala, sorry. Sa ayot sa gusto mo pala magsi 60 pesos yan. Sorry Brad, sorry. Sa ayaw sa gusto mo, ang palitan ng piso sa dolyar, magsi 60 pesos yan. Kasi isa ka sa mga mastermind sa issue ng mga maanumalyang flood control. Diba? Hindi ba galing sa atin yan? Galing yan sa mga testimonya ng mga credible personality na involved dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Una na dyan, yung appropriation chairperson mo, dyan sa House of Representatives, si Saldico, siya na mismo nagsabi na hinahatiran ka ng pera. Nagpapaschedule pa siya doon sa kaibigan mo, best friend, Jojo Cadiz. Diba? Ngayon kung sinasabi mo ayaw mo umabot ng 60 pesos ang palitan ng piso sa dolyar, ang tawag dyan kabangagan. Parang ano lang yan, 20 pesos na bigas. Diba? Gagawin natin 20 pesos ang bigas. Ito naman, ayaw namin maging 60 pesos ang palitan ng piso sa dolyar. Si Raulo, tigilan yung pagnanakaw nyo, tigilan yung pagdudurog nyo. Diba? Pag-a-addict nyo dyan sa Malacanang, tigilan nyo yan. Walang nga kayo. Sa bagay, ano nga pala yan? Ginawa yung substance na yan para talagang kahumalingan, di ba? Humaling ho sila sa Coca-Cola, di ba? Lang nga tong bangag na to. Ang gawin mo, doon sa bagay na magiging 60 pesos ang palitan, wala ka na magagawa dyan bangag ka nga di ba? Groging-grogi ka sa pulburon mayat maya, di ba? Wala kang magagawa dyan. At ang isa pa magiging dahilan kung bakit bubulusok pa yan hanggang 62. Ito, lang naman natin to. Ang ating pinaka-conservative na aabutin ng palitan ng piso sa dolyar dito sa 2026. Conservative natin siguro mga 60, 61. Pero talaga yung trajectory ho niyan, magsi-62 yan. 62 ho yan mga kababayan. Diba? Kaya sa mga merong dolyar dyan, wag muna kayong magpapalit. Huwag mo na kayo magpapalit kasi magsisig. Tapos biglang nagpipit. Yes, kala ko pa magsisig dito. Not financial advice. Ito tayo mga kababayan. Wala kang magagawa dyan. Ano yan? Sa ayot sa gusto mo.
Kung gusto mong hindi umabot ng 60 yan, hindi mag-resign ka. Nakamantok ko, habang ikaw presidente ng Pilipinas, walang mangyayari dyan. Sigurado ho tayo dyan mga kababayan. 61, 62 dyan maglalaro yaang palitan na yan sa mga susunod na panahon. Bangagang presidente. Di ba? Sinusugod na nga lang sa ospital sa kakapulburon niya eh. Hindi naman daw life threatening. Pero ang ating mga kababayan, pinagdarasal na sumalangit nawa siya, tayo naman, hindi natin ginagawa yan. Eto na itong si John Vic. Si John Vic tayo, hindi. Yan yan si John Vic. Yan yung pinakulong ni John Vic. Siya nang huli, di ba? Siya nang huli. Si John Vic nang huli dyan. Ngayon nakakulong na, DILG Secretary. Ito siya ngayon, di ba? Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng bitawan nitong si Torre ang kanyang 4-star rank niyan sa PNP. Kasi alam nga naman si Nortates, ang dami na niyang accomplishment, ang dami na niyang, ano niya yun award niya yun, ano tawag doon, gantimpala niya yun. Ito, dito tayo, game. Yung syndicate ng binubuwag, katulad sa PNP, I can proudly say na wala nang syndicate ngayon. Natapos na yan. Pambira, wala na daw sindikato. Anak ng tokwa sa mga kabaret galang merong lagay yung mga pulis. Wala daw sindikato. Di palakpakan natin si John Vic. Pwede na siya maging presidente. Alam niyo ba yung mga nag-ooperate dyan? Yung mga kabaret pagkagabi? Meron nun lagay sa mga pulis yan. Naglalagay yan sa mga pulis para hindi sila ma-raid. Pambira. Tanggalin nyo lahat ng kabaret sa Pilipinas. Yung parte ng sindikato na yun sa loob ng PNP, wala na. Yun pa lang yan, dami ho dyan. Merong tawag dito, yung mga saklaan, di ba? Sindikato yun. Anak ng tokwa, inaamag na yung bangkay. Bawal ho kasi yun. Inuhuli ba ng pulisyan? Hindi, kasi may lagay din sila dyan. Ikaw talaga si... mamaya, meron pang isa. Weteng. Kumusta naman ang weteng? Hindi ba sindikato ng mga kasama ang pulis dyan? Bakit hindi hinuli? Kasi may din ang pulis dyan. Di ba? Yung kung ano-anong sugal sa mga barangay na nangyayari. Yung mga peryahan. Pambira, kala nyo ba wala yung pulis dyan? Tagal lang tapos ang piyesta, tapos nandiyan pa sila? Nag-ooperate pa? Tinawag na natin lahat, wala nang kidnapping syndicate, wala nang KFR, wala nang hold up, wala nang EJK. So, Ninja Cup. Wala nang EJ. Wala na daw EJK. Ang dami ng mga bangag DILG secretary nyo, pagod na. Pambira, wala na daw EJK. Hindi ko naman hindi naman kayo nagtatrabaho Ika nga ngayong mga panahon na to, namamayag pag ang mga durugista. Ano wala ng EJK? Loloko mo ba ako? Ano ka EJK? Ngayon talaga, ang pinakamalala ang droga. Bakit malala? Kasi wala na nga naman nagugurkur, wala nang nagkakaulihan. Meron pa ho ba kayong nababalitaan? Yung mga yung talagang riniraid nila ngayong mga panahon na to. Wala. Siguro yung mga den na hindi na nagbibigay o yung mga hindi na ngayon hong panahon na to, ngayon pinakamaraming sindikato sa pamahalaan. Sa maniwala ko kayo sa hindi. Mantakan nyo sa flood control na nga lang. Sindikato ang gobyerno. Tapos sa PNP pa wala. Ano kasi raulo? Di ba? Wala nang Ninja Cup. So, in that part, natapos ko na. Ngayon, BFP naman ang ayusin ko na. Wow, palakpakan natin ang walang... So natapos niya na daw ang PNP. Ngayon lilipat na daw siya sa BFP. Bureau of Fire Protection. No? Baka wala pong lagay sa akin yan. Isali nyo kasi sa mga usapan dyan sa BFP. Ayaw nyo ata siyang isali. Isali nyo siya pagka pinag-uusapan nyo yung mga bagong fire trucks. Yung mga supplier. Isali siya. Hindi nyo siya sinasali kaya kayo nayari Kunyari, BFP. Nag-iisip ng bagong mabibili. Bibili ng 100 bagong fire trucks. Isali nyo siya sa usapan. Ha? Kasi, baka wala pong lagay sa akin yan, ha? Pagka fire extinguisher, tag 400,000 kada isa. Isali nyo siya sa usapan. Kung hindi siya kasali sa usapan, talagang magkakahindot-hindot kayo dyan. Alam nyo na ngayon. Ngayon alam nyo na.
kayo dyan sa BFP, Bureau of Fire Protection, kung ano man ang pinagkakaabalaan nyo, gusto nyong ibilhin o kung ano pa man yan, bagong ang tawag doon, bagong pagbomba, isalin nyo siya. Kasi pagka hindi nyo yung silali, parang bata yan na mag-aalburuto. O, dito na ako tayo kay Atty. Ruel Nagbanson. O, ito, Gabe. Ganda ng ngiti ni Secretary John Vic Remulla. Yan. Parang he is very satisfied with himself. Yan. At, sabi niya, lilinisin naman daw niya ngayon ang, hindi ko alam, BJMP ba yun? BFP. Sek, kumusta naman ang wedding? Nako. Sek, paalala, Paalala. pag ikaw, pinatigil mo ang wedding, maraming general na magagalit sa'yo. Maraming police director na magagalit sa'yo, hindi sila boboto sa'yo. At kumusta naman dyan ang, ang budget ng mga jail sa BJMP, Secretary Remulla? Kumusta naman po dyan yung mga cutting ng pera? Ganda ng ngiti. Grabe, ang dami talagang nalalaman nitong si Atty. Rowena Gonzon. Ibang klase ko. Kumusta na yung cutting-cutting? Ha? Talagang wala na kayong ginawa dyan kung hindi puro pagkaperahan. Kaya naman, kailangan na kayong matanggal, especially ang inyong pinuno dyan sa Malacanang. Ha? Pakinggan natin itong si Atty. Harold Respicio. Balagbag talaga itong si Atty. Harold dito. Panoorin natin. Game! Ni Secretary Game! Reyna Mercedes sa Isabela. Attorney, good evening. Welcome back, sir. Yeah, buddy. Good evening, MJ. Good Yeah, buddy, good evening. Ito talagang si Atty. Harold Respicio pagka ito na bumabalagbag. Anak ng Petrang Garapata, iba ka, Brad. evening, Admar. Nice to be back. Yes, sir. At kanina, marami pong nagulat dahil bigla kayong nag-live. No, bigla kayong nag-live at ang plot ay nandun po kayo sa loob ng House of Representatives. Pakikwento, sir, ba't po na umabot sa punto na nagsanib puwersa po kayo, mga dating general, dating congressman, andun pa si Manong Chavit. Yeah, buddy. Dahil ang complaint na ito for impeachment laban kay BBM ay impeachment ng taong bayan. At hindi ito impeachment lamang ng isang grupo. Nandun ako kanina bilang representative ng mga Ilocano, ng mga ordinaryong Pilipino at mga elective officials sa ating bansa. Dahil sinasabi ng administrasyong ito na sa kanila pa rin yung suporta ng Luzon, ng mga Ilocano at lahat ng mga nakaupo na elective sa ating lipunan. Pero hindi po. Kami po, sama-sama, pinakamabibigat na politiko, pinakamabibigat na mga abogado sa ating bansa. May track record na successful impeachment cases. Sila Chavit, sila Mike Defensor, Nako. sila Atty. Topacio, sila ang pinakamagagaling na gumawa ng impeachment complaint. Kaya ito yung pinakamaganda na isasampasan na impeachment. Delivery, 10 out of 10 ako dito kay Atty. Harold Respicio. Palakpakan natin ibang klase. Natawa kahit ayaw mo siyang pakinggan doon pa lang sa tono pa lang ng kanyang pagbalagbag. Talagang kakaiba ho talaga itong si Atty. Harold Respicio. Iba ka, Brad. Di ba? Iba tong si Harold Respicio. Kaya gustong patahimikin ito ni George Garcia eh. Oh. Impeachment complaint, hindi yung walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan. I-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang, hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello, sir! Ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. At saka, ang sabi nga nila, noong 2017, nagsampa na rin kasi ng COMELEC impeachment case laban kay Commissioner Bautista. Merong president na ang tumanggap noon yung deputy, hindi yung Secretary General. Kaya hindi pwedeng palusot yan. Obvious na obvious naman na ayaw ninyong tumanggap
ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga ng Makabayan Black, dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta Yan. at affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Pagka-refer niyan sa Monday, forestalled na lahat ng mga susunod na complaint at yung walang kwenta na impeachment case ang padadaanin nila at sure, dismiss yan. Bakit ayaw ninyong palusutin itong substantive at substantial na impeachment case na gawa Banatan ng mo, pinakamagagaling na utak sa ating bansa? Di ba dapat, attorney, ministerial yan yung pagtanggap? Tama. Automatic nyo yun dapat, di ba? Automatic. Ang isang public official, dalawa lang naman ang paggawa mo ng trabaho, ministerial o discretionary. Ang pagtanggap, ayon sa House Rules, ay ministerial. Dapat tanggapin mo. Hindi ka pwedeng umiwas. At kapag ginawa mo na hindi tanggapin ang aming complaint, hindi ka sumusunod sa tungkulin mo bilang isang public official. Kaya sir, yung humarap kanina, meron kang pananagutan sa batas. Di ba po kaya, by nag-comment kasi kanina sa live po ninyo, attorney, sabi nag-comment, at ako, baka mapapahamak yung humarap ka na attorney Respicio at baka matanggal sa trabaho pag tanggapin yung inyo pong impeachment case na inayain kanina. Hindi lang ba kaya yan, MJ? Sure yan! Bossing, may pananagutan ka. Hindi ka namin iiwan. Opo, attorney, marami pong nagtatanong. Ano ra po ang pinagkaiba sa grounds ng yung impeachment case na is-final kanina kumpara po sa impeachment case na i-final naman noong pong January 19, sir? Itong impeachment case namin ay comprehensive. Napakaraming grounds. Yung nasa konstitusyon, ang daming grounds na pwede. Lahat yun, tinalakay namin. Mas maganda sana kapag na-submit at na-receive yung aming impeachment complaint para meron akong liberty na mag-discuss ngayon. Pero mainly, isa sa mga grounds dyan ay culpable violation of the Constitution. Yung Sec dyan, si Raulo, no? Pagkatanggap niya nung isa, punta siya ng Taiwan. Alam niya kasi sunod-sunod na dahil. Pinagplano, masensin na pagpaplano ang ginawa. Di ba? Alam nila sa 26 pa lang, sa Monday pa lang yung mga lehitimong impeachment complaint na ipapasa dito kay Marcos Jr. Ang ginawa ko nila, magpasa na ng isang sintong impeachment article of impeachment, di ba? Ngayon, sabay tatanggapin ito ni Garapil, sabay lipad siya papuntang Taiwan. Wala nang tatanggap ni isa. Hindi naman pala yun ang nakalagay sa rules. Dapat yung opisina ang pagpapasahan, hindi yung tao. Opisina ho. Constitution na nagbigay daan ng malawakang graft and corruption sa ating bansa at siya rin ang dahilan kung bakit nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa ating presidente. Betrayal of public trust. 3 grounds kaagad yan. Sweep na sweep kaagad. Ito pa, example. Anong example ng culpable violation of the Constitution? Yes, sir. Yung mga programmed na mga appropriations dun sa ating budget. Sino ba ang required na mag-prepare ng budget? Ang executive. Ang executive ay nakalodge lamang sa isang tao, ang ating presidente. Siya ang nagpatupad ng mga unprogrammed funds. Against yan sa Constitution kapag hindi specified kung saan manggagaling yung funds at walang trigger doon sa general appropriation. Pero ginagawa nilang practice yan, culpable. Ibig sabihin, sinasadya at alam pero pinagpatuloy mo pa rin, culpable violation of the Constitution. Iniwasan mo yung utos mismo ng Constitution pagdating sa tamang pag-appropriate ng unprogrammed funds. And yan tuloy, sabi nga ng kanilang mga kakampi na bumaliktad na, yun ang dahilan kaya sila nakapagnakaw at meron pang mga specific statements na may delivery mismo kay Presidente at sa kanyang mga kakampi. At yan din ang dahilan kaya ngayon ang taong bayan wala nang tiwala sa kanilang lahat dahil settled naman na naniniwala tayo na yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang daya sa ating lipunan. Huwag po nating sabihin na matagal na nilang ginagawa itong bagay na ito. Therefore, forestalled na tayo, bawal na nating questionin ang bagay na ito. Dahil tandaan po ninyo, yung PDAF noon, yung pork barrel, matagal na nilang practice yan. Pero sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, pwede pa rin nilang gawing illegal, ideklarang illegal. Therefore, kapag violate mo yung Constitution, yan ay culpable violation of the Constitution. Ground yan ng pagtanggal, pag-impeach sa ating presidente. Pero huwag kayong mag-alala, darating din ang buong kopya ng ating complaint sa mga susunod na araw at sana tanggapin ng House of Representatives ang ating complaint at magkakaroon tayo ng kalayaan na i-discuss ang lahat in detail ng laman ng ating impeachment complaint. Bago lang po, si
Yun o mga kababayan, yun talagang ini-aim natin dito eh. Yung ma-discuss, mapag-usapan, maabisuhan, malaman ng sambayanan kung ano nga ba yung mga pananagutan na yan noong AJIC na nasa Malacanang. Di ba? Attorney, based po sa mga nangyari ngayong araw sa House of Representatives at batay po sa kalaman nyo sa batas bilang pong abogado, ang impeachment po ba isang political favor o isa pong constitutional right? Karapatan po ng bawat Pilipino, as a matter of fact, duty ng bawat Pilipino na i-confront ang lahat ng kamalian ng ating gobyerno. At isa itong political process. Karapatan natin ito. Kaya kapag Ngayon, sabihin nyo na hindi hawak sa betlog ng Malacanang ang HOR. Sige, sabihin nyo ho yan ngayon. Ngayon nyo sabihin na independent ang ating Kongreso. Sige, sabihin nyo ho yan ngayon. Hindi. Ang kumukumpas. Ay, mali. Sorry. Ngayon sabihin nyo na hindi hawak ng mga oligarko yung HOR na yan. Na ang kumukumpas sa HOR na yan yung mga oligarko. Sabi siguro ng mga mayayamang oligarko, pahinga ka muna sa penthouse ko dyan sa Taiwan. Huwag ka muna umuwi hanggang sa January 26. Relax ka muna dyan. Pasyal ka muna dyan. Kain ka muna ng mga street food dyan. May magpapasa ng impeachment. Huwag ka muna umuwi. Cheloy Garapil, huwag muna. Sa 26 na, madaliin lang namin to, i-refer lang namin ito, i-schedule namin, tapos dismiss na kagad para wala na makapaghain ng impeachment. Di ba? Di ba, bira, oh. pinagkait sa atin ang ating kakayahan na magsampa ng impeachment laban sa presidente sa pamamagitan ng ganitong mga schemes, tayo po ay pinagkakaitan ng ating karapatan. Kaya mga taong bayan, huwag po tayong pumayag na laro-laruin lang tayo at pagkaitan tayo ng ating karapatan na iproseso ang impeachment ng ulo ng lahat ng korupsyon sa ating bansa. Attorney, magandang gabi. Kanina, nabanggit mo na yung deputy ni SecGen nakausap at tumarap sa inyo. Meron ba silang ipinangako, balik na lang kayo bukas or meron ba silang ganyang sinabi? Tameme naman itong kasama nila doon sa Secretary General's office dahil ang sinabi lang niya, bossing, mag-manifesting mga kasama kanina na abogado. Ano ang basis mo sa batas? Bakit ka tumatanggi? Hindi sir. Sinasabi ko lang, minamanifest ko lang na hindi ako authorized. Bakit ka hindi ka authorized? Authorized ka ng batas. Hindi ka pwedeng magpalusot. Binabayaran ka ng pera ng taong bayan. Kami ang nagpapasweldo sa'yo. Bakit ayaw mong gumawa ng iyong trabaho? Galit na si Atty. Respicio. Naku, yari kayo dito. Galit na si Atty. Harold. Hindi gusto ni Atty. Harold yung ginawa nyo. Pambihira talaga tong mga to. Kanina ba, meron bang effort siya na tawagan si SecGen at nakakuha ba kayo ng tugon mula kay SecGen sa pamamagitan na lang niya? Walang effort. Effortless itong si Idol. Halata naman kasi na ayaw nilang tanggapin dahil una pa lang kaninang umaga hindi na nila tinanggap yung sa Makabayan Black. Sa amin din walang ka-effort sabi nasa Taiwan. Meron pa kang chismis na hindi totoong nasa labas ng bansa si Secretary General dahil tingnan nga natin yung Bureau of Immigration Records kung totoong nasa labas siya ng Pilipinas. Opo, bukas na po ang huling, kumbaga, ang sa weekdays natin, office days. Bukas, Biyernes po at Lunes, babalik na sila. Wala ba silang sinabi na balik na lang kayo bukas and at the same time, babalik pa kayo bukas doon? Ano ba ang magiging at least ngayon, siguro alam na ni SecGen na merong dalawang nakaumang. Hindi ba yun sapat na magre-remind sa kanya, oy, magtrabaho ka, kailangan ka sa opisina? Ang ganda ng tanong mo, Admar, di ba? Kasi kung may intention silang tanggapin ang ating impeachment complaint, di ba sasabihin nila, sorry sir, kapag pumunta ka sa Starbucks, sasabihin nila, pasensya na sir, balik ka na lang bukas kasi wala yung boss namin dito, balik kayo sa Monday. Wala man lang ganun na courtesy. Kung may intention kayong tanggapin, bibigyan mo kami ng convenience na advice na babalik sana kami bukas o sa Monday para mag-file. Pero hindi nila ginawa yun. Intention talaga nila na huwag tanggapin ang aming complaint. Mukha naman kaming tanga. Kung babalik pa kami doon bukas at ipipilit namin na tanggapin, ngayong araw na nga ito mukha kaming tanga na nag-file at hindi tinanggap. Siguro nasa kanan nila yung bola nila ngayon. Pwede pa kayong tumawag sa amin ngayong gabi o bukas ng umaga. Papuntahin nyo kami dyan. We will take your word. Magpapasa kami ng impeachment complaint dahil hindi kami papayag na hindi mapanagot si Presidente BBM dito sa malawakang korupsyon sa ating bansa.
Ano na yan? Kasi kung itatakbong pa sa Korte Suprema yan yung Korte Suprema natin mabagal pa sa pagong punta ka sa ipipetition mo, no? Mag-ain ka ng sabi mo ba, di ba nasa rules, tanggapin. O kailangan pa bang linawin na naman yan? Kailangan na naman magsalita ng Korte Suprema na ang opisina, hindi yung tao ang pinagpapasahan, di ba? Kailangan, walang kwenta yung Supreme Court natin Pagka, sorry ito, unahin ko na. Issue ng GAA 2025. Ang tagal na hunod. Di ba? Yung issue ng habeas corpus, ang tagal na hunod. Di natin malaman talaga bang pinapatulog nila, napaka-busy nila dyan. Nagpaplansya pa sila ng toga. Di, nagtatanong lang naman ho tayo. Kumbaga, natatagalan ang sambay ng Pilipino sa mga idinudulog dyan sa bulwagan na yan. Ngayon, mantakin nyo. Diba? GAA, nasa na yung oral argument na hinihintay namin. Alam na namin ang mga antag dito. Alam na namin ang mga kapalpakan dito sa doon sa nagdaang 2025 2025 budget. Ngayon, bigyan nyo naman ng katiting na dignidad ang sambayan ng Pilipino para kahit papaano yung masabi nila na ang Korte Suprema ay para sa sambayan ng Pilipino. Ang tagal na noon. Nangyari naubos na sa kakanakaw ng mga taga-Malacanang yung pondo ng 2025. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nag-oral argument. Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa ating Korte Suprema dito sa Pilipinas? Nilatag ang rules. Ngayon, pupunta tayo sa Korte Suprema, magpipetition tayo. Bakit kanya hindi tinanggap yung impeachment namin? Ano ba yan? Di ba? Yung unang sasabihin ng Korte Suprema? Wala, reset tayo ng 1-year bar rule kasi mayroong mga gustong maghain, hindi nyo tinanggap. Mali yung ginawa nyo, dapat tinanggap nyo yung impeachment na yan. Di ba? Kailan? Sa 2028? Hindi na ito kumbaga yung follow-up hindi lang basta text hanggang tawag, kundi mababasa na talaga ni SecGen mga balita na meron siyang hindi natanggap na mga complaint. Ngayon, if ever po, attorney, na hindi pa rin tatanggapin hanggang bukas, ano po yung nakikita nyo po dito? Ano bang napag-usapan ninyo na maaaring susunod ninyong hakbang kung pwede ninyong ilahad? Maraming pwedeng mangyari at marami kaming hakbang. For sure, mapapanugot si Secretary General ng House of Representatives dahil sa kanilang pagtanggi ng pag-receive ng mga maaayos na impeachment complaint. Ganon din yung deputy na yan na nagpakita kanina sa ating video. At higit sa lahat, hindi kami titigil hanggat hindi mapanagot ang totoong may kasalanan ng lahat ng pagnanakaw sa ating bansa na si BBM. Opo, dito naman po kasi parang hindi natutugma doon sa naging panawagan mismo ng Vice Chairman ng Committee on Justice nung nakapanayam namin siya dito sa SMNI, talagang naghihimok pa sila after nitong isang yung pinakaunang impeachment complaint. Naghihimok pa sila, sa lahat ng may mga complaint ba dyan, maghain na kayo. Yet, marami na, dagdag na dalawa yung naghain. Yun nga, sad to say, hindi kayo napagbigyan na tanggapin yung complaint. Mga mambobola lang tong mga ito. Hoy, hindi nyo kami girlfriend para bola-bolahin. Kung talagang sincero kayo sa inyong pangako na tatanggapin nyo talaga, dapat tinanggap ninyo yung 2 impeachment complaint na maayos ngayong araw na ito. Mga sinungaling kayo. Opo, doon po ba sa naging paliwanag or pahayag ng Supreme Court, yung kanilang decision ukol nga po dito sa impeachment complaint, ano po yung mga malilinaw dito na nakasaad sa tingin nyo po na parang hindi nasunod dito sa nangyari po ngayon? Malinaw sa House of Representative rules na kapag mag-initiate ka ng complaint, kailangan mong i-tender or i-file sa Secretary General. At yun ang ginawa namin. Lahat po, in form and substance, kompleto po ang aming impeachment complaint. Bakit hindi ninyo tinanggap? Ang duty na yan para tanggapin ay ministerial. Maliwanag na maliwanag sa batas na hindi ninyo ginawa ang inyong trabaho. Kahit siya mismo kanina humarap siya doon sa camera, wala siyang maibigay na paliwanag, walang basehan sa batas kung bakit siya tumanggi na tanggapin ang maayos na impeachment complaint. Parang wala ata siyang choice sa attorney kung tatanggapin niya, baka mawalan siya ng trabaho. Pag hindi niya tatanggapin, baka mawalan din siya ng trabaho.
Hindi pwede, hindi tayo pwedeng magduwag-duwagan. Dahil ang nakasalalay dito ay ang kinabukasan ng ating bayan. Ang unang tungkulin po natin ay sa taong bayan, sa publiko, hindi sa presidente, hindi sa bossing natin. Kaya kapag sinasabi ng batas na tanggapin mo ang impeachment complaint, tuparin mo ang iyong trabaho at tungkulin. Opo, dito tayo sa proseso, sir. Sakali man na tanggapin na ito, either bukas ba, at isasama ito, no, ikakalendaryo ito ng speaker. Ano po yung next na proseso po niyan? Kasi halimbawa kung tatanggapin itong tatlo, sino po ang magsasabi kung saan dito sa tatlo ang uusad? Pag-iisahin ba ito? Sa inyo po pagkakalam po, attorney? Sa Monday, ang House of Representatives, ang na-anticipate namin ay dapat nilang i-refer ang lahat ng impeachment complaint na na-file sa Committee on Justice. Yun yung customary at yun ang ina-expect namin. Kung meron man kayong gagawin na kalokohan, saka tayo magtatapat-tapat kapag ginawa nyo na ulit yun. Opo. At ang tanong dito, kasi yung Yung taray naman itong si Attorney Harold Respicio, masyadong may pagkamaldita siya dito sa video niya na to. Kalmahan mo lang, Attorney Harold, ikaw naman, oo. Huwag masyadong mainit ang tumbong, ha? Kalma-kalma lang, huwag masyadong mainit. kung Mainit ka unang, masyado, kung masasagot nyo po or pwede nyo rin hindi sagutin, attorney, dun sa unang naghain ng complaint, isang party list representative ang parang nag-sponsor, nag-endorso nito, no, sa katauhan ni Congressman Nisay, na sinasabing kabilang doon sa tinagurian ng ICI ng mga contractors daw. Dito naman sa pangalawa sana, ngunit hindi tinanggap yung Makabayan Block. Tapos itong pangatlo po, wala po kaming narinig. Meron po ba or sino po ang magiging endorser nito? Marami kaming endorser, nandun na sila kanina sa building. Kasama na nga dapat namin silang bababa kanina para mag-file eh. Kaso nga lang, nabalitaan namin na yung filing ng Makabayan Black ay hindi tinanggap. Eh syempre, malamang baka yung amin hindi rin tanggapin. Alangan namang ipapasubo namin sila sa laban na hindi pa nag-uumpisa tapos na-reveal na namin yung identity nila. Eh itong kasama natin sa admin, sila BBM, mga siga itong mga to eh. Magaling itong mangharas eh. Kaya papahamak ba namin itong makakampi namin? Pero wag po kayong mag-alala, ang lalakas ng aming mga endorser. Kompleto po tayo sa ating complaint. Sir, dito po tayo sa naunang, yung tinanggap, huwag tayo sa nauna kasi, di ba, sa tinanggap nila na impeachment complaint sa grounds. Unahin natin, sir, mababaw po ba yung grounds na sinasabi nung final po ni Attorney De Jesus ba yun? Yung respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Ito po yung first grounds po to support his impeachment complaint against the President. Anong masasabi mo, sir? Maayos yung ground na yan. As a matter of fact, baka nasa complaint din namin yung ground na iyan. Abangan ninyo. Pero ang point lang namin is, pabayaan ninyo na madiscuss natin ang lahat ng grounds. At substantive dapat at maayos yung ating complaint na ipa-file. Kaso nga lang itong complaint na ito ay napakaiksi. Paano naman tayo makakaasa na paaandarin yan at bibigyan yan ng panahon? Eh kung napakaiksi din lang, wala kang space para magbigay ng maayos na narration of facts, maglagay ng attachments. Siyempre, binibigyan mo lang ng dahilan yung Committee on Justice na i-dismiss yung final mo na complaint. Eh obviously, yun naman ang ginagawa nila para kapag ma-file at ma-dismiss, hindi na pwedeng mag-file ulit ng susunod na impeachment complaint. Etong impeachment complaint namin, ang gagaling ng mga gumawa. Mali-maleta ang hawak namin kanina para i-file. Bakit hindi ninyo pinatuloy? Dito babagsak si BBM! Oo, at for the record, sir, ay Pagka itong si Attorney Harold Respicio medyo pumipiyok na ganyan, talagang meron na akong ibig sabihin yan. Ha? Ibig sabihin yung mga taga-norte talagang asiwang-asiwa na ho sa pamumuno nitong bangag na to na nasa Malacanang. sinubukan namin ng SMNA News na kunin po ang pahayag ni dating PCO Secretary, ngayon po ay House Secretary General Cheloy Garafil, at sa mga oras na ito ay hindi pa po namin nakukuha, pero nabasa niya na po ang aming mensahe para po mabigyan din siya ng patas na panahon na sabihin naman ang panig ng House of Representatives sa mga paksang na ito na napaka-importante, attorney, sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Yun, baka out of the country pa, idol. Kasi sabi nga ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal na pumunta sa Taiwan ang mga public officials dahil sa ating One China policy? Isang kalokohan na naman na ginagawa nila ito. It's either illegal na pumunta siya sa Taiwan or hindi totoong pumunta siya sa Taiwan. Hindi natin alam.
Opo, sir, ito pong sinasabi na mag-trigger ng one-year bar rule sa 2027 bilang pong nasa politika din, attorney. Kapag nagtagumpay po ang one-year bar rule at hindi po magkakaroon ng chance to file an impeachment case against the President come 2027, ano po ang kahihinatnan ng kampanya ng administration come 2028 presidential race? Kapag hindi tayo makakapagsampa ngayong taon na ito, syempre 2027 na ang next opportunity natin, malapit na ang eleksyon by that time, baka huli na po ang lahat. Kapag gumagawa po tayo ng tama para ituwid ang lahat ng kamalian sa gobyerno, wala pong mas magandang panahon kaysa sa panahong ngayon. Kaya hindi pwede nating sabihin na saka na, sa susunod na lang ulit, pagbigyan mo muna yung una, hindi po. Dahil karapatan po ito ng taong bayan. Ito po ang totoong boses ng bawat Pilipino dito naka-embody sa impeachment complaint na ito. Kaya bigyan niyo po ng due process, bigyan ninyo ng tenga ang boses ng taong bayan. Huwag niyo silang patahimikin sa unang pagkakataon lamang. Hindi niyo man lang narinig ang kanilang mga argumento. Hindi niyo man lang kami binigyan ng pagkakataon na i-argue ang case namin laban sa presidente sa harap ng taong bayan. Opo, di ba sir, last year naglabas ng desisyon ang Supreme Court laban naman doon sa ginawa na proseso, sinita nila ang House of Representatives doon sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Pag dumakbo kayong Supreme Court, sir, the same pa rin. HREP pa rin ang nai-involve. Anong tingin nyo na mangyayari? Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ang alam lang natin ay mahilig silang gumawa ng kalokohan. Pero please lang, sa pagkakataong ito, sir, pagbigyan nyo siya na yung impeachment complaint laban kay BBM. Hindi pwedeng sunod ang mga ginagawa ninyong kalokohan laban sa taong bayan. Ito na po ang tanging boses ng bawat Pilipino, ng buong Pilipinas. Wala nang iba silang pagkakataon na maayos para idulog ang kanilang mga hinaing, kundi sa pamamagitan lamang ng impeachment complaint na ito na maayos. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon at huwag niyo silang pigilan sa una pa lamang. Attorney, sinabi po ng, bago lang ulit si Party Arabar, sinabi po ng Malacanang through Yuse Claire Castro na yung impeachment complaint ay masama po sa ekonomiya ng Pilipinas. Anong masasabi po ninyo, sir? Ang masama sa ekonomiya ng Pilipinas ay si BBM at ang kanilang pagkukurap. Sinising niyo pa kami? Hindi pa nga umaandar yung impeachment. Yung impeachment kagad ang may kasalanan. Hindi ba pwedeng ang may kasalanan ay yung korupsyon na ginagawa ninyo na pinamumunuan ng ating presidente? Ouch! Magaling talaga tong si Atty. Respicio. Itong si Auntie Claire, ano yan may pagkamali-mali yan kung ano-ano pumapasok sa utak niya, di ba? Tigilan niyo yung pagnanakaw niyo, di ba? Sa tingin natin, ano yan, aayos yung bansa natin kahit pa paano. Pero ang ano talaga dito, kailangan talaga matanggal sa pwesto si Marcos Jr. no, sa pamamagitan ng impeachment. Po. Attorney, meron ka bang narinig din mula sa panig ng Kamara sa liderato? Kasi nung naghain ng unang impeachment, yung tinanggap na impeachment complaint, nagsalita agad yung speaker na hindi ito usad, mali itong mga paratang. Pero dito sa ikalawa at ikatlo, wala pa tayong statement na naririnig. Siguro dahil hindi pa na tinatanggap. Si Speaker ba nagsalita niyan? Doon sa yung pinakauna, nabanggit na niya mismo ni Speaker Boji D na naniniwala siyang walang grounds yung mga nabanggit doon sa unang impeachment. Wow, una pa lamang na-reveal na nila yung strategy nila. Una pa lamang, sinasabi na nila na walang kwenta yung una na impeachment complaint. All the more reason na dapat tanggapin ninyo yung pangalawa at pangatlong impeachment complaint na ipa-file. Dahil hindi nyo tinanggap yung pangalawa at pangatlo, obvious na obvious, yung scheme ninyo at modus ninyo na ang tatanggapin ninyo ay yung complaint na kayo na rin mismo ang nagsasabi na hindi siya aandar at madidismiss kagad. Di ngayon pa lang alam na natin ang playbook ninyo. Huwag ninyong lokohin ng taong bayan. Opo, and kamusta naman yung meron ba kayong sariling pagmamonitor sa 300 mahigit na mga kongresista? Ano ba ang
sentimiento nila, kung meron po kayo, kaugnay po dito sa mga nakakausap niyo rin po, attorney. Magtiwala ka sa amin, Admar, dahil marami tayong kakampi sa Congress, sa House of Representatives. Hindi lang muna sila nagpapa-expose ngayon dahil dapat sabay-sabay. Ito nga na dapat yung trigger para lumabas silang lahat. Dahil ang dami nating kausap at lahat sila ay susuporta sa atin. At tandaan natin, ang taong bayan, ang buong Pilipinas ay suportado na mapanagot kung sino man ang ulo at pasimuno ng malawakang korupsyon sa ating bansa. At alam yan ng ating mga congressman at obligasyon nila sa kanilang mga constituents na sundin ang damdamin ng mga taong bumoto sa kanila. Hindi nila pwedeng tanggihan kung ano ang sinisigaw ng taong bayan. Opo, lagi nilang sinasabi po, attorney, lalo na sa side ng palasyo nang matanggap na ang unang impeachment complaint, na dapat daw galangin ang konstitusyon, sumunod sa proseso, sumunod sa due process. Hindi raw totoo na nagtatanim sila ng ebidensya gaya ng mga ipinupukol sa kanila kaugnay doon sa unang impeachment. Sakit, tingin niyo po ba may tama? Ay, may tama. Easy. I mean, yung tama yung nabanggit niya na dapat sundin yung konstitusyon, dumaan sa due process. Nasunod ba yung constitution at due process doon sa paghahay ng dalawang impeachment complaint? Look who's talking, sir! Sabihin mo yan sa sarili mo. Dahil ang mga salita ay walang kwenta kapag hindi mo naman ginagawa. Ang tanging may consequence lamang ay ang ating gawa, hindi ang ating salita. Kahit dakdak ka ng dakdak dyan na dapat sundin ang batas at ang konstitusyon, kung bawat hakbang mo naman at galaw ay hindi nagsasang-ayon sa batas at konstitusyon, hindi kami naniniwala sa'yo. Sige nga, patunayan mo na dapat masunod ang batas at ang konstitusyon at ang rules ng House of Representatives. Dapat tanggapin ninyo ang aming impeachment complaint. Opo, sa unang bahagi po ng linggong ito, attorney, ay nakausap nga po namin si Vice Chair ng House Committee on Justice, isa pong abogado, panyero po ninyo, si Congressman Attorney Jonathan Keith Flores. Natanong po namin kung paano po matitiyak ng House of Representatives ang patas na pagtalakay, gayong ang mayorya ng mga kongresista ay kaalyado po ng Presidente ng Pilipinas. Sabi po niya, and I quote, importante to note also na lahat naman ng congressman ay political person. So, dependent din sila kung ano ang public sentiment on that day. So, kung ang publiko ay nakita nila yung impeachment complaint at pabor sila or against sila, then most likely the decisions of Congress will also be swayed not just by the evidence presented but also by public opinion and of quote. Ano masasabi mo doon, sir? Exactly! Pabayaan ninyong makita ng mga congressman ang substance ng aming mga argument. Pabayaan nyo kami na ipresenta ang aming mga argument sa taong bayan. Dahil sabi na rin niya, kapag humusga ang taong bayan na totoong may kasalanan niya si BBM at dapat siyang ma-impeach, walang ibang magagawa ang mga congressman kundi sundin ang damdamin ng taong bayan. Pero mga boss, bakit hindi nyo pinabayaang marinig ng taong bayan ang laman ng aming impeachment complaint? Opo, attorney, ano po ang sa inyo pong bayan, no, sa Isabela? Kamusta po ang assessment nila? Ano po natatanggap din yung feedback kaugnay po sa issue ng korupsyon, sa flood control? Meron pa silang mga pinapaabot sa inyo ng mga katanungan, attorney? Saan tayo hantong sa issue na ito, sa korupsyon? Masasabi ko sa inyo, yung korupsyon dyan sa flood control ay national yan, kasama na ang aming bayan. Meron kaming mga inquiry sa aming council, katulad ng mga ginagawa nilang hearing sa Senate at dun sa House of Representatives. 5 sa bayan lang namin na maliit, 5 flood control project ang bumagsak. At inamin yan mismo ng DPWH. At ganon din sa Ilocos Norte, kasama namin si Governor Chavit kanina. Ang dami niyang ipinakita na palpak na ghost project, hindi na kompleto or within 1 year, sira kaagad yung kanilang mga ginawang flood control o DPWH projects doon sa Ilocos. Yan pong problema na yan ay pangbuong Pilipinas. Kaya nga po, maganda po na may i-reveal natin ang aming mga allegation, ang aming mga ebidensya dahil panahon na para makita ng taong bayan ang detalyadong pagnanakaw nila ng pera at salapi ng bansang Pilipinas. Meron naman daw po silang ginagawa. Meron na daw po silang napakulong ng mga opisyales ng DPWH attorney. Hindi tayo papayag dyan na hindi mapanagot ang mastermind. Sino bang makakapagtanggi na ang mastermind dito sa korupsyon na ito ay si President Bongbong Marcos? Sinabi na rin yan mismo
ng kanyang mga dating kakampi. May detalyadong mga kwento. May delivery ng package, mali-maletang salapi sa kanila. May tatanggi ba natin yan? Kung sa normal nga, napatayan tapos yung gunman, umamin mismo na merong mastermind. Hindi mo ba paniniwalaan yung sinabi ng gunman? Siyempre, paniniwalaan mo. Lalo na't may circumstantial evidence na yung sistema nila ng unprogrammed appropriations at iba pang pagkuha ng budget sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para magamit lamang sa kickback ay detailed at documented at testified upon sa lahat ng mga hearings at interview sa media. Kompleto po ang ating ebidensya, hindi nila maitatanggi iyan. Bilang panghuli na lang siguro, attorney, ano na lang po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Ngayon na nga mga kababayan, napakahusay, napakagandang interview nitong si Atty. Harold Respicio. Talagang umaapaw ang emosyon na talagang ramdam ng mga manonood ang kanyang kagustuhan na talagang kailangang mapag-usapan yung mga nilalaman na yan ng impeachment na dapat sana itinanggap noong House of Representatives kahapon. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Saludo, Atty. Harold Respicio. Palakpakan po natin. DZAR 1026 News kung naghahanap po kayo ng mapagpukuhanan ng dekalidad at talagang walang kabayas-bayas na balita.